Tapos, syempre, mag-isa lang tayo dito. Hindi dapat tayo magpadala sa kalungkutan, galit, at kung ano-ano pa man. Basta, hindi ko pa ma-open sa inyo yung mga pinagdadaanan ko. Pero yun yung nararamdaman ko. Kaya, gagawin natin, lalabas tayo. Gagawin natin pera. Lalabas ako, punta ako ng Haume. Manunod ako ng human tower. Yun. Gusto ko lang ipakita sa inyo mga halaman ko. Kasi proud ako dyan sa mga halaman nito. Pumupulong ko kasi ayokong marinig ako kasi yung tinitirahan ko, ano pa sabihin, room lang kasi ito. So parang feeling ko maririnig din ako pag nagsalita ako ng bongga. Kaya, pumupulong lang ako. Naku, umuulan. Hindi ko alam kung matutuloy ba yung gusto kong panoorin. Kakapote lang tayo. Tapos let's go. Hindi ko mailabas itong camera ko. So cellphone muna. Okay naman itong cellphone pang vlog in the first place. Ano ba tayo makakanood dito? Napakaraming tao. Sobrang daming tao. So ito yung dami ng tao during that event. Para manood ng Human Tower. Actually, buong event naman yung papanood nila. Pero, ito yung Human Tower or yung Castellers. Ginagawa ito ng mga Catalonians before pa. Hindi ko alam as kung competition. Pero, i-google nyo na lang. Pero, basically, ito, nagpapatong-patong sila para mag-form ng Human Tower. Tapos, yung nasa pinakatuktok, alam mo ba, mga bata yan. Mamaya may isa pang video wherein pinapakita na bata yung nasa pinakang tuktok or mas close up pang shot kasi nahirapan ako makapasok dun sa pinakang loob. Yung Human Tower ay hindi ko sure, sabi ko nga kanina, hindi ko sure kung ito ay competition or at this point isa na lang siyang performance piece nung grupo. And ginagawa nila to every time may festivities. Ginagawa to ng mga Catalans every time may festivities, celebrations, at kung ano pang kumpara hoops. Sobrang thrilling manood, lalo na kapag nag-start na yung music. Tapos maririnig nyo na tumatahimik din yung crowd kasi nga kailangan mag-concentrate sila. Feeling ko yung music para i-drown yung ingay ng crowd. Kasi, syempre, di ba, nakaka-distract yung ingay ng crowd. Dahil nga, imagine, kaya, pag pinanood mo siya, parang, ewan ko, nasa edge ka ng seat mo. Lalo na kapag malapit nilang mabuo yung pinakang tower. Amazing! Oh, ang galing! Ang galing! Ganyan kadami yung tao. Kaya medyo hirap akong pumasok sa pinakang loob and lumapit dun sa mismong performance. Super dami. Meron pa isa na naman. Ito, ni-speed ko up ko na kasi medyo may katagalan. Pero nakakatuwa talagang panoorin. As in, hindi ko ma-explain yung feeling. Tapos kapag nakarating na sila sa tuktok, parang gusto mong sumigaw. Pero syempre, kailangan mong i-hold pa yung pagsigaw mo kasi mamaya may mangyari. And yun, usually maraming naaaksidente. Kaya may mga naka-standby na medic sa paligid. Tignan mo naman, di ba? Nakakaloka. Ang galing. And itong mga to, napanood ko sa isang documentary. National Geographic documentary ata yan. Sobra talagang pinag-aanuhan talaga nila. Pinag-preparean nila to. Parang, I don't know, months to years para lang ma-perfect yung tower. Oh, tignan mo kung gaano kataas yan, mga kaibigan. Diba yan, nakakainis yung mga taong nagsisigawan. Narinig yung mga nagsushoes. Dapat lang talaga. Kasi bakit kayo sumisigaw? Mamaya malaglag itong mga ito. Perfect. Ang saya. Ang sarap panoorin sa personal. Nakakakaba, nakakatakot. Para ka nanonood ng isang horror movie. Etong pagbaba, nakakaaliw din panoorin yung pagbaba or yung pag-dismantle ng tower. Wala lang, na-enjoy ko. Bakit ba?
Hindi nyo na-enjoy. Bakit? Gigil ako sa inyo. Ayan. Meron pang isang group. Pero after nitong grupo na to, kasi parang yung next group hindi na nila ma-push yung yung tower. Siguro kasi ina-attempt nila na mas mataas pa dun sa mga nauna. So, hindi ko alam kung ano yung rules kasi yung chumichika dun sa stage, Spanish. Grabe, super amazing. Ito yung sinasabi kong next group. Yung mga chumichika kasi sa stage is in Spanish yung nila. Pero which is, naiintindihan ko naman. Bibisita ka, bakit hindi mo aralin yung lengguwahe nila? Hindi ko alam kung yung music nakaka-apekto sa mga performance. Nag-perf ako, pero hindi ko alam kung yung music na yan ay nakaka-apekto sa mga performance. Or yun nga, baka yung music para i-drown yung ingay ng crowd. Kasi tignan nyo ito. Tignan nyo ito mga kaibigan. I'm sure yung ina-attempt nitong grupong to mas mataas pa sa nauna. Kasi tignan mo, parang foundation pa lang yung binibuild nila. So, I'm sure mas mataas ito. Yung mga bagets, doon talaga ako naloloka sa mga bagets. Ang tatapang sa murang edad. Kasi imagine sila yung nasa pinakang tuktok. Pag may nangyaring masama sa kanila, sino bang nagpauso nitong human tower nito? Ako. Ayan ang sinasabi ko. Medyo nakikita ko ng umaan sila eh. Pero ang cute ng mga bata, no? Ang bilis-bilis nang bumaba. Hindi ko na tinapos ito kasi medyo may responsibilidad ang bading. So, ayun. Talaga ako fan ng crowd. Pero since 2018, gusto ko nang makita na yung human tower na yan. And ngayon ko lang siya nakita 2024. Masaya naman ako. Okay na yun. Kaya walang aksidenteng nangyari. Natutuwa ako dito sa Barcelona. Alam niyo yung mga skinita na kagaya nito. Sobrang napapakinabangan nila. Sobrang, ewan ko, gamit na gamit yung mga spaces. And I feel like, dapat ganun din tayo sa atin. Hindi ko alam kung saan ako lalabas. Shanawa. Charot. Ay, naalala ko to. Naalala ko tong lugar na to. Kasi naalala ko, sumama ako sa mga free tour. Hindi ko pala naalala, joke lang. Kaya mo, ang cute diba ng mga skinita. Lakad-lakad lang tayo hanggang sa makalabas tayo. Kaya tamad ako maglabas ng Google Map. Masarap naman maligaw dito kasi maganda yung transport system nila. And isa pa, bukod sa transport system nila, priority ang civilians. Priority ang mga tao naglalakad. So, maganda. Masarap maglakad. Marireach mo agad yung goal mo na 10,000 steps. Ay, naalala ko nga ito. May kwento ko dito sa lugar na to. Naalala ko, yung kapatid ko, tsaka ako, nung pumunta dito noong 2019 ata or 2018, nakatambay kami dyan. Tapos, anong nangyari? Nag-airdrop siya ng picture namin. Sabi ko, i-airdrop niya sa akin. May nakakatawa akong post nun. Tapos ang ginawa niya, akala niya na-airdrop niya sa akin. Yung pala na-airdrop niya sa ibang tao. Nanggigigil talaga ako. So, masaya naman akong binabalikan. Pero hindi ko alam kung nasa na talaga ako. Mukhang ilang minuto na lang, bubuksan na natin ang ating Google Maps. Dahil napo-frustrate na ako. Gusto ko nang makabalik ng Linya 4. Nang maibalik na yung susi ng apartment na una ko nirentahan dito. Nasaan na tayo, mga kaibigan? Feeling ko ito ang tamang daan. Hindi ko sure. Pero magbubukas na tayo ng Google Maps. Hindi na kaya. Hindi talaga ako masaya ngayong araw dahil sa nangyari. Dahil sa mga pagkanapan sa buhay ko. Para hindi lang ako magstay sa bahay at maglungkot-lungkot tayo. For now, mag-Google Map muna tayo. Kasi naliligaw na ako. Sabi ng Google Map, dito daw tayo pupunta. So, dyan tayo dadaan. Naalala ko nung nag-tour kami, dumandi kami dito sa simbahan na to. Tingnan mo, ang ganda ng mga kimpamparups. Anong tawag ba dyan? Hindi ko alam, proscenium? Alam, nagsasalita ako. Akala mo naman, alam ko anong meron dito sa lugar na to. Pero nakapasok na ako dyan. Tapos mga ruins lang. So, tingnan natin na. Isa to sa mga libreng puntahan dito. I think kung gusto mo makapaglakad-lakad dyan at sariwain ang nakaraan, ayan.
feeling ko magbabayad ka. Pero, meron namang mga, ayan, yan yung mga nakikita nyo yan. Mga ano yan, mga parang guide kung anong mga kaganapan dyan. Kasi itong mga ruins na to, dated pa 1700. Nung 1700s, meron daw very diverse population and culture itong Barcelona. Pero nagtataka ko, gano'n naman pala. Bakit sinako pa nila tayo? Akala mo naman talaga, alam na alam kung mga kaganapan dito. Siyempre hindi, no? Sinakop kaya nila tayo. Ewan ko ba kung anong ginawa nilang 1700s at nagkaganito to. Imagine if meron tayong physical na martial law museum wherein magpapakita talaga ng mga horrors na naganap nung panahon ng martial law. Diba? Bakit? Nasaan yan? Or imposible na tayo magkaroon ng ganong klaseng museum kasi yung namumuno sa atin ngayon anak nung nagpasimuno ng martial law. Anyway, sa mga gustong bumisita ng Barcelona, libre itong lugar na ito na mapupuntahan nyo. Walang bayad. At lusot-lusot lang kayo dyan. So, that's it. Ako'y lilipas na. Ako'y lilisan na dahil punta pa ako ng Poblino para mag-soli ng susi. Hanggang sa sunod, hasta luego. Babush!